In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market. Sinasabi nila na ang maikling pagdusot ni Bitcoin sa tinatawag na fair value batay sa Metcalfe model at kung bakit sinasabi in history na kapag nangyari ito, sinusundan ng malakas na bounce. Yan ang pag-uusapan natin ngayon at kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Ayon sa network economist na si Timothy Peterson, pansamantalang bumaba si Bitcoin sa ilalim ng tinatayang network value nito batay sa Metcalfe value modeling. Unang beses sa halos 2 years, ang Metcalfe value ay simpleng idea habang dumarami at mas active ang mga taong gumagamit ng network, tumataas ang halagang kaakibat ng mismong network. Ine-estimate nito ang fundamental worth gamit ang dami at ugnayan ng mga gumagamit. Kaya kapag ang market price ay bumaba sa ilalim ng Metcalfe estimate, madalas itong itinuturing na senyales na sobrang nahatak ang takot at nabawasan na ang bubble sa price. Malinaw ang paalala, hindi ito guarantee ng eksaktong bottom sa sentiment, pero kadalasan itong tumatapat sa huling yugto ng market reset kung saan nailalabas ang sobrang leverage at napapawi ang labis na speculation. Nangyari ang pagbulusok na iyon na nagresulta sa pagbaba sa cycle, humigit kumulang 36% ang ibinagsak mula sa top na nagtulak sa price around 80,000. Sa pagbagsak na iyon, nasunog ang maraming nakaleverage na position at napilitan ng market na magbawas ng sobrang risk. Kasunod nito, mabilis na may mga buyer na sumalo at umakyat ang price pabalik sa mahigit 90,000 habang humuhupa ang fear at bumabalik sa normal ang takbo ng transaction on-chain. Kung ihahambing sa 2022 bear market, halos buong panahon noon ay nasa ilalim ng Metcalfe value si Bitcoin dahil mahina ang activity at negative ang sentiment. Kabaliktaran ng bagong cycle na nagsimula noong early 2023, nananatili sa itaas ng benchmark ang price dahil sa pagdami ng mga players at pagbabalik ng flow ng capital. Kaya healthy ngayon ang correction at ang unang malinaw na paglabag sa trend na iyon. Ayon pa rin sa research ni Peterson, kapag ang price ni Bitcoin ay nasa ilalim ng Metcalfe value, pinagtitibay ng record na ang susunod na 12 months ay positibo ang performance 96% of the time at ang average gain ay 132% kung ikukumpara sa ibang mga yugto wala sa ilalim ng Metcalfe value, mas mababa ang chance na positive ang average profit. Hindi ibig sabihin ito ay tuloy-tuloy at diretso ang pump. Ang ibig sabihin ay mas pabor ang probability sa mga waiting kaysa sa mga nagpapanic sell. Sa madaling sabi, kapag nagbukas ang bintana ng below fair value, madalas itong naglalatag ng floor para sa susunod na pag-akyat. Basta hindi sumabog ang ibang malalaking macro risk. Kasunod nito, tinitingnan din ang kilos ng long-term holder o LTH. Sa nakaraang 10 days, naragdagan ng humigit kumulang 50,000 Bitcoin ang hawak ng mga holders na ito. Ang LTH ay mga address na nakahold ng coin nang hindi bababa sa 155 days. Mahalaga ito kasi sa nakalipas na 12 months, sila ang madalas na pinanggagalingan ng bentahan kapag mataas ang rally. Ngayon, mas marami sa kanila ang nag-iipon kaysa naglalabas. Ibig sabihin ay unti-unting lumilipat ang coins mula sa short-term holders patungo sa mas long-term hands. Kapag ganoon ang flow, humihina ang biglaang pagbagsak dahil mas kaunti ang lumulutang na supply na handang ibenta sa unang signs ng takot. Kung magpapatuloy ang ganitong uri ng pag-accumulate, nagdadagdag ito ng tailwind sa price habang dahan-dahang nabubuo ang bagong base. Ngayon, punta tayo sa bagong hakbang ng CME Group. Naglabas sila ng panibagong hanay ng crypto benchmark kasama ang CME CF Bitcoin Volatility Benchmark. Ito lang yung numbers of measurement kung gaano kalaki ang inaasahang galaw ni Bitcoin sa susunod na 30 days batay sa implied volatility ng options sa Bitcoin at micro Bitcoin futures. Ang implied volatility, ito yung binabasa ng market sa price ng options tungkol sa inaasahang strength of volatility ng price. Mas mataas ang implied volatility, mas malaki ang inaasahang price movement. Sa traditional na stock market, may katulad nito na madalas tawaging VIX na tinuturing na fear gauge. Sa crypto, matagal nang may aktibong options market pero kulang pa minsan ng standard reference na madaling gamitin ng malalaking institution. Dito papasok ang bagong index. Hindi ito direktang tinetrade, ngunit nagsisilbi itong iisang reference para mas pantay ang pag-price ng risk. Mas malinaw ang cost ng protection at mas maayos ang paghahambing ng mga strategy sa iba't ibang market. Why is it important? Dahil kapag tapos na ang biglaang paglabas ng leverage at nagsisimula na ang dahan
dahan-dahang pag-ayos ng market, ang mga institusyon ay babalik sa pagiging disiplinado. Titingnan nila kung magkano ang dapat bayaran para sa proteksyon, kung sapat na ang premium ng mga put at call, at kung gumagaan na ba ang fear. Sa ulat, ang third quarter ay nagpapakita ng record na pinagsamang futures at options volume sa CME at mataas na average daily open interest na umaabot sa mahigit $31 billion. Ang open interest ay hindi lamang turnover, ito ang pera na nananatiling nakatali sa market. Kapag tumataas ito, karaniwang indikasyon na mas malalim ang liquidity at mas may confidence ang mga traders. Lumawak din ang activity hindi lang kay Bitcoin kundi pati sa Ethereum at sa mga mas maliliit na contract. Sa ibang balita naman, malinaw ang tono ni Kevin O'Leary. Hindi niya inaasahan na magkakat ng rate ang Federal Reserve ngayong December. Ayon sa kanya, may matitibay na dahilan kung bakit maaaring hindi mangyari ang cut sa buwan na ito. Kabilang ang presence ng inflation sa sistema at mga gastusin na hindi pagganap na humuhupa. Pero ang mahalagang punto, ayon sa kanya, kahit walang rate cut sa December, hindi niya nakikitang malaking negative ito para kay Bitcoin sa ngayon. Ang tingin niya, may level for now ang price at malamang gumalaw lang ito sa loob ng roughly 5% pataas o pababa mula sa kasalukuyang antas kung walang panibagong malaking trigger. Ayon naman sa CME Fed Watch tool, sinasabi ng mga participants na ang odds na 89.2% para sa isang rate cut sa December, pero makikita rin kung gaano kabilis nagbabago ang inaasahan. Noong November 19, bumagsak ang chance sa 33% mula sa humigit kumulang 67% noong unang linggo ng November. Pagkatapos, noong November 21, halos dumoble ang chance sa 69.40% kasunod ng mas mahinahong pahayag ni New York Fed President John Williams na maaaring mag-cut in the near term nang hindi sinasakripisyo ang inflation goal. Sa mas malawak na konteksto, nagkaroon na ng unang rate cut noong September 2025 at isa pa noong November, at malawakan ang inaasahan ng market na magpapatuloy ang pagluwag hanggang katapusan ng taon. Kahit ganon, giniit ni O'Leary na hindi niya nakikitang malaking pabigat ito kay Bitcoin sa ngayon at wala rin siyang nakikitang malakas na upside catalyst kaagad. Sa halip, inaasahan niya ang paggalaw ni BTC in minimal range. Quick price action update tayo kay Bitcoin. Meron tayong bounce dito since nga nang bumagsak itong si BTC sa 80,000 price range. Patuloy ang pagtulak ng mga buyers para iangat ulit ang price ni Bitcoin. Pero as of now, hindi pa ito nakakaabot sa isang resistance area, ang 98,000 or 100,000 psychological level. Kapag nakarating dyan si BTC, mataas ang chance of possible rejection, lalo na kung wala namang major positive catalyst. So yun ang kailangan nating obserbahan. Masyado pang maaga para sabihin na ito na yung simula or continuation of a bull market. Para sa akin, lamang pa rin ang mga sellers at yung rejection ay possible pa din mangyari. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.